sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Unjustified, illegal, and reckless. Ito ang nasambitla ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling agresibong hakbang ng China laban sa Philippine Air Force na nagsagawa ng routine maritime patrol sa Panatag Shoal. Git ng Pangulo, sinadyang magpakawala ng flare ng dalawang aircraft ng China sa dadaanan ng aircraft ng Philippine Air Force na nasa loob ng teritoryo ng bansa. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan sa tropa ng Pilipinas. Delikado yun. Ano? Talaga, Flare. flare yun eh. Di ba ang flare, pag pinaputok mo, pinakawalan Pinaapoy, mo, mag-aapoy sa taas para maliwanagan yung... Correct. Yun ang purpose naman ng flare, di ba? Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsimula pa lang ang mga hakbang para pakalmahin ang tensyon sa naturang karagatan. At ngayon nakababahala naman ang posibleng instability maging sa Himpapawid. Samantala, tiniyak po ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy ang maritime patrol sa West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng dalawang Chinese military aircraft sa Baho de Masinloc. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Maganda morning! Lame. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How's your weekend? Nako! Ayos ba kayo dyan? Recharge ba? Yun ang kailangan natin, ano? Yung mula sa buong isang linggong pagtatrabaho, pagsisikay, yung makakuha ka ng konting oras, Makapagpahinga, makapag-bonding with your family, quality time. quality time. Lalo na yung may pasok kahit Sabado, May mga ganyan eh. Oo. May mga ganyan. Meron namang iba, kumbatsero, nakilala ako, linggo may pasok, tapos weekday, may naka-off. Naka-off. Oo. Sila naman daw pumili nun. Merong may May gusto mga ng ganun, pumipili na ganun. O kaya meron namang talagang para yung lalo na yung kung ang operation ng ng trabaho o ng
Hanap ng buhay. hanap buhay, 24 hours, 7 days a week. Ganun nga. Hindi pwedeng lahat linggo mag-day off. Totoo yun. Napakaswerte kapag linggo ka nakapag-day off dahil yun ang gusto ng marami. Tama, pamilya talaga yun. Family day talaga yun. Dahil yung ibang kasama mo sa pamilya, karamihan, ganun din libre, di ba? Kaya lang, parang iikli na yung, mababawasan na yung kasisigaw natin na happy long weekend. Oo, bakit? Kasi ito pa lang si Senate President Cheese Escudero gustong bawasan ng mga holidays natin. Galit ba sa mga long weekend si Senator Cheese? Ano ka, Senator Cheese? Bakit ba, Senator Cheese? Bakit ba mainit ang ulo mo doon sa long weekend namin? Masyado daw tayong maraming holidays na totoo naman. Totoo naman. Ano Totoo ba ngayon? naman. Ano bang petsa na ngayon, Kumbatsero? Ngayon, Kumbatsero, Para I ay lost track of the dates. August 12. Wow. Engineer Tony Nanggel, Oy, August mga 12. naman, August 12 na pala ngayon. Kabilis talaga ng panahon. Ano? Yung mga may pasok, ang ganda ng panahon natin ngayon. Wag na kayong tumitingala-tingala at nag-aabang ng announcement. Sobra na kayo. Kailangan nagsisikay. At yun nga, yung mga nagtatrabaho kumbatsero ng 6 days a week na binabanggit natin, yan ang kailangang nakapagbibigay din ng panahon sa kanilang sarili, sa kanilang kalusugan. Ayan. Ito yun, Kumbatsero. Lalo na, Kumbatsero, yung nauubos yung oras. Hindi Sa naman basta biyahe. 6 days a week 6 days a week pero napakahaba pa ng araw. Tama ka sa traffic. Dahil sa traffic. Sa traffic kagabi lang Kumbatsero pinuntahan ko tong si Kuya Eric diyan sa may North Caloocan siya, sa may Amparo. Sa lampas ng Fairview, Lagro na gano'n. Pagdating mo sa Fairview, kakanan. Kakanan. Tama. Papuntang San Jose del Monte. ang Deparo sa kaliwa Tama. Kakanan niya papunta doon sa Tala, papunta direksyon ng Tala, Ayun, Caloocan. tama. Sa may papuntang Pangarap. Pangarap kung tawagin, Pangarap. Nung papunta ako doon nung mga bandang 6:30 ng gabi, ayos pa traffic Nung pauwi na kami, mga 9:30. Birthday kasi ni Ate Kare ngayon Aba, ngayong araw na to. Ate Kare. Tahimik. Ate Kare. Sa mga taga Bureau of Immigration, wag na ho kayong magbaon ng inyong almusal at pananghalian. Dahil birthday ni Ate Kare. Ayan, birthday. Si Ate Kare, Sagmaken Taberna ay birthday. Naku po, nung pauwi na Kumbatsero. Kung kailan yung mas gumabi, di saka ba? mas lalo nag-traffic. Sabi ko, wala ang problema. Medyo tumila na yung ulan Tumila na ulan. Sabi ko, ayos na. Naku po, nanang ko po. Yung pala, ginagawa pala yung MRT pagka ganung oras. Yung mga papunta ng San Jose del Monte, galing ng Fairview na yan, sumalubong na. Sumalubong na, Kumbatsero. Hindi bumigat ng traffic. Hindi pala. Yung galing ng Circle, papuntang Fairview. Kasi papuntang Fairview. Naku po, nanang ko po. Antok na antok pa naman ako. O pa naman nagmamaneho. Sus Mariano kain doon. Yan ang buhay natin. Buhay lansangan sa Metro Manila. Traffic. Naalala ko yung mga Kumbatsero, yung mga papauwi galing trabaho. Yun talaga. Halimbawa, ubos ang oras. Di pag uwi no, kung taga San Jose del Monte, di darating yun mga hating gabi na siguro o baka madaling araw na. Tapos aalis ulit ng maaga. Naku po. Talaga naman Ay, nako. Buhay Metro Manila ng mga naghahanap buhay. Pero sa mga OFWs natin, medyo hindi kagandahan ng balita Bakit para sa naman? inyo. Dahil ang peso ay lumalakas. Alam nyo ba na 57.28 Aba, ang palitan ngayon, ha? kumakatok na sa 59 nung last kamakalawa month lang. yan, Kamakalawa lang. Ngayon 57.28. Lumalakas ba ang piso o humihina ang dolar? Sabay. Papalapit ang eleksyon dyan sa atin, sa Amerika. Sa Amerika. At ito pa lang si Kamala. Yung kapatid ni Dirty Harry. Tama, ni Dirty Harry. Lumalakas sa survey.
Tingnan mo nga naman yan. Nalamangan na po si Donald Duck ng Trump. Donald Trump nitong si Vice President Kamala Harris. Oo, tingnan mo Babae nga yata ang babae ang kanyang lakas, pero babae din ang magpapatumba kay Donald Trump. Oo, di ba? Mukhang yung dating ini-small nilang babae na si Kamala, bagamat malaking babae. Malaking bulas irong Oo, si yung Kamala. asawa ni Kamala Harris, di ba? Naalala mo ba yon na Mayor Along Malapitan? Nung nagpunta diyan yung second gentleman ng Amerika, nagpunta rito si Kamala Harris. di ba? Then nagpa-photo op. Hirap na hirap daw ang mga photographer. Kung paano mapagsasama sa isang frame. Sino ba ang kanilang puputulin? Pagka kinuhanan mo na buo to si Mayor Along Malapitan, Putol. hanggang tiyan lang ni. Hindi naman Harris ang apelyido eh. Hindi. Hindi Harris ang apelyido nung asawa ni Vice President Kamala Harris eh. Kaya nga. Pagka naman kinuha na yung ulo nitong si second gentleman. Wala. Ganun naman ang magiging sitwasyon. Hindi lang kay Mayor Along. Talaga namang sa maraming Pilipino. Mayor Along. Good morning. Kumusta ba ang pagja-jogging ko dyan? Hindi, si Mayor Along din nagkukwento. Kaya nga, Mayor Along, kumusta ba ang pagja-jogging mo dyan? Nag-exercise yan. And speaking of survey, dito rin sa atin, meron din hong survey. Matindi itong survey na ito sa satisfaction ratings, Yuel, ng SWS. Baka naman propaganda lang yan, ha? Baka hindi. naman paninira lang yan, ha? Sino ba sisiraan nila? Ito ho'y survey ng SWS na sinagawa ng June. Ayan, June 23 to July 1. Ayan, no? Sa nagulat ako rito, kumbatsero, sa laki ng ibinagsak ng rating ni Vice President Sara Duterte. What? Samantalang yung iba, yung ibang mga nasa posisyon, sa mataas na Yung posisyon. mga 1 to 5 lagi ang sinasurvey dyan eh. Yung tumaas. Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice. Meron ka ba dyan nung Buo. yung buo, UL, pwede ba nating i-flash sa survey ho ng SWS, ang laki ho ng ibinagsak ni So nung VP Sara. nung nag-resign na siya, Oo. nung matapos na siya mag-resign bilang DepEd Secretary. Oo, yun. Nag-resign Yun kasi nga. siya June 19 eh. Oo. Nag-announce pala siya June 19. Nag-announce pero hindi, yun na yung effectivity, di ba? Ng kanyang resignation. Hindi pa. June 19 lang siya nag-announce. June 19 nag-announce. Oo. July 19 yung effectivity. Kasi birthday mo nung effectivity. simula. Nung nag-announce siya, birthday ni Jerry Acosar. Ayan. Ni Jose Rizal. 16 percentage points. Ang malaki yan, ha? ibinaba. Napakalaki. Napakalaki. Ano nangyari? Ewan ko, malay ko. Hindi natin alam kung bakit iba't ibang ho ito eh. Iba't ibang age group at saka iba't ibang Economic classes. ang sinurvey ng SWS. Ang net satisfaction rating ngayon ni VP Sara ay 44. Plus 44, ano? Plus 44 net satisfaction ratings. Ano ba dati? Hindi lang pala 16. 16 pa yung binanggit ko. 16, 19. Ha? Pambihira. Napakalaki naman yan. Totoo ba ito? Norman? Totoo ba ito? Ikaw, Norman. Baka ikaw. Ginugulo mo kami, Hindi ako makapaniwala nito, Matindi, no? Matindi. So, dati pala. Ayan pala. Pinapakita na natin. Yung buo. Oo. Dati, ang kanyang net satisfaction rating, ba't ba nawala? Binabasa ko. Nanonood ako sa TV. Oo. Anyway, ngayon ay plus 4. Pwede ba i-fix Plus yun muna dyan? 44. Nung March ay plus 63. Oo. Plus 60. Ay, tama ka. Plus 63 dati.
Plus 44 ngayon. Oo, pagka pinag-aralan mo mabuti, dati ay 75% ang satisfied sa kanya, ngayon ay 65%, pero yung dissatisfied, dati ay 13, ngayon ay 21. Tumaas ang dissatisfied. So, kumonte ang satisfied at dumami ang dissatisfied sa kanya. Kaya yung net, kumbatsero Kaya Net yung ang net, tiningnan pag sinuma mo yung plus tsaka minus, satisfied and dissatisfied, yun ang magiging resulta. Andyan din ho ang net satisfaction ratings kay Senator Cheese, kay Senate President Cheese, bagamat kaupo lang niya, ay mataas, plus 47. Si Speaker Martin Romualdez ay plus 29. Sabi niyo siguro, baba naman. Pero ang laki ho ng itinaas niyan, mula sa plus 13. Mula sa plus 13 nung March, lumundag sa plus 29 si House Speaker Martin Romualdez. Nadagdagan siya ng 16. Oo, 16 ba? points. Ito yung 16 points pala. 16 percentage Ang points. laki. At si House Speaker Martin Romualdez. Pati si Chief Justice. Ito ang malaki. Ito malaki, si Chief kumbatsero. Justice, oo. Plus, from plus 13, net satisfaction rating noong March, lumundag ito ng plus 32. So plus 19 points naman siya. Oo. Nadagdagan 19 siya naman. ng 19 points. Si Pangulong Bongbong Marcos, wala ba dyan? Andito. Asan ba yung kay BBM? Baka inihiwalay. Ibinitin ba? Hindi, alam ko, inuuna yan pagka siya presidente. Dapat talaga. Oo. Ayan. Mamaya, tingnan ho natin ang, ayan, napag-uusapan lang ho ang mga survey. Ang mga kumpaksyero ng bayan, Katunying at Jerry. 2 por 2. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Mayor Elgin Malaluan ng Bungabon, Oriental Mindoro, Lakyam Chaplakhun 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, August 12, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pondo para sa Calamity Fund sa 2025 itinaas sa 31 billion pesos. Kaso ng leptospirosis, pinangambang tumaas. Parang may naririnig ako. Ano ba yun? Ano ba yun? Dalawang music. Parang may naririnig ako. Parang may naririnig May nga ako. naririnig Teka ako. nga. Ikaw ba yun? Ito nga, baka ito yun. Palagay ko, ikaw yun eh. Ulitin Ito ba lang po yun? Ito ba namin yun? yung pangalawang headline. Kaso ng leptospirosis, pinangangambahan pang tumaas. Kahandaan ng mga ospital, tiniyak ng DOH. Big time oil price rollback. Ipatutupad bukas. Drug war ng Marcos administration na binago. Source sa halip na pusher, tutugisin. At kasabuat sa Percy Lapid Slay case, nagbaril sa sarili, patay sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. May nagmamadali tayong... Flash Report. Sunog! Sunog! Napakaagang sunog sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Jerry, Anthony, ang tinutupok ng apoy, yung napakaraming tambak na paleta dito sa Mel Lopez Boulevard
dito sa Tondo, Manila. Sakop na ito ng Maynila pa rin. Naglalagablag dahil sa puro paleta itong binobomba ng mga bombero na dito sa boundary, halos boundary ito ng Manila at Nabotas. Ang sunog ay nagsimula kanina at ito ay itinaas sa ikalawang alarma itong naturang sunog. May mga kabahayan bang malapit dyan na boy? Sa mga paleta na yan? Wala mga bahay, puro tambak na paleta. Mga paleta lang. Puro tambak na paleta. Yung nakikita ko rito Sayang yung mga paleta na yan. Kailangan natin yan. Oo, at meron pero may mga residente rin na malapit dito. At ito yung binabantayan ngayon ng mga bombero na nag-responde dito sa naturang lugar. Ito may mga palo pa tayo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Thank you, boy! Alas 6:26 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, itinaas sa 31 billion pesos ang calamity fund sa ilalim ng panukalang 2025 national budget. Ayon kay Makati Representative Luis Campos Jr., ano mo nga naman, siya pala ang Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, kumbachero. Kilala mo ba ito? Kilala ko yan. Si Congressman Luis Campos Jr. Siyempre. Sino siya? Yan ba ay yung may-ari na Unilab? Tuloy ang basa. Layo ng taas pondo, congressman ito, kumbachero. Pambihira. Hindi ba Campos yung mga may-ari na Unilab? Layo ng taas pondo na higit na matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad, mapaganda ang emergency aid, relief and rehabilitation services. Mas mataas ito ng 51%, kumpara sa 20.5 billion pesos na pondong inilaan sa taong ito. Mula sa naturang pondo ay 14.7 billion daw po ay para sa pagsasaayos ng mga nasirang kalsada, tulay, eskwelahan at iba pa. Alas 6:27 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Bullying, pangharas at pang-aabuso. Ito po ang giniit ng grupo ng PNPA alumni sa pagbabanta ng isang makapangyarihang politiko. Nasasampalin si Davao Region Police Director Brigadier General Nicolas Torre III. Ayon sa Lakas Community, kinukundina nila ang anumang uri ng pang-aabuso kasabihang pagtiyak sa kanilang suporta para kay Torre. Bagamat hindi direktang pinangalanan ng grupo ang politiko, matatandaang nagbanta si Davao City Mayor Baste Duterte na sasampalin niya ang general oras na makaharap niya ito. May nangangambahang tumaas pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa sa mga susunod na araw. Ito ang sinabi sa DZRH ni Department of Health spokesperson ASEC Albert Domingo kaugnay ng pagdagsa ng mga pasyente ng leptospirosis sa mga ospital. Naku, So ngayon pa lang naglalabasan yung symptoms ng sakit ng mga nagtampisaw sa baha nitong Karina. Tagal din pala yan, ano? Matagal pa lang. Sa bagay, meron daw, may iba, umaabot pa ng buwan bago mag-manifest. Parang may incubation period. Yun, parang ganun. And tama pala nito, ang inaatake pala nito ay kidney. Nako, kaya pala sa NKTI diniretso. Kaya pala sa NKTI punong-puno ang, pati basketball court. Ay, punong-puno na daw ho ang NKTI sa... Yan ang tandaan ho natin, lalo na yung mga natutukso, lumusong maligo, sa baha, naliligo pa na pwede sa baha. namang hindi namang kailangan, pero lulusong dahil gustong mag-swimming. May ba naman, lulusong dahil gustong magpa-picture taking. Magpa-picture. Tulad nyo sa Quiapo. Napanood nyo ba yung video doon? Ay ba, napanood mo yun? Nakita mo? Yung pinapanood nila yung ang daming tao doon sa tulay. Tapos nakita nila yung malalim na tubig doon sa ilalim ng underpass. So kung ilalim siya ng underpass, so underpass. Basement. Nasa basement ng underpass. Basement 2. Ang lalim ng tubig.
nagtakam. Siyempre, sino ba Nagtakam naman yung yun? isang lalaki. At yung pala, tumalon. Oo, naku. Yung pala, hindi marunong lumangoy. Sus Mariano Kaendo. Napilitan tuloy sagipin ng ibang mga nanonood doon. At hindi ka pala marunong lumangoy. Ba't ka tumalon? Rinig na rinig eh. Mario, Nainggit eh. pinagmumura nga, tama. Nakita ko habang sinasagip, dinadagukan eh. Sinabi po ni Asik Domingo na 30 araw. Ayun nga pala, yun nga. ang incubation period Yun mismo. o bago lumabas ang simptomas ng leptospirosis. Sa official numbers po ng ating Department of Health, nasa 1,444 total from January 1 until July 27 pa ho tayo. Pero kasi 3 araw pa lang yun pagkatapos nung Karina. Ang nakikita natin ngayon sa balita at kung kayo po yan napadaan sa NKTI, kahapon po ng umaga merong 67 pasyente, 67 na pasyente na nakalagak sa emergency room pa lamang po at may nakapila pa na 20. O ayan, si Asek Albert Domingo ng DOH. Alas 6:31 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Iniyak ng Department of Health na handa ang mga ospital sa Pilipinas sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, nakatutok ang kanilang ahensya sa pag-assess ng sitwasyon upang epektibong makaresponde sa pinangangambahang lalo pang pagtaas ng kaso. Bukod sa NKTI, National Kidney and Transplant Institute at San Lazaro Hospital, maaari ding tumanggap ng leptospirosis patients at iba pang ospital sa bansa. Samantala, naglabas naman ng memorandum ang DOH sa mga ospital sa NCR na i-activate ang kanilang surge capacity dahil sa inaasahang pagtaas pa ng kaso ng leptospirosis. Alas 6:32 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Nga pala, dyan sa mga nasa Bacood, Santa Mesa. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. O kaya yung mga nakikinig sa transistor radio ninyo. O kaya yung television sa DZRH television, teleradyo. Bacood, Santa Lakasan Mesa. ninyo, Bacood, Santa Mesa at andyan at nagmamatsyag. Nagmamanman. Parang nakaupo lang sa ibabaw ng mataas na building. Tapos pag may krimen, biglang tatalon. Biglang tatalon. Itong ating malakas agent. Ex-porpor na si Sherwin Alfaro. Pero dyan pag kayo'y nahuli, walang kulong. Walang kulong. Suswertihin kayo. Magkakapera. Ito pa isang good news. ACS Good News. Asahan na ang malakihang tapyas presyo sa produktong petrolyo bukas. Yun! Sa pagtaya po ng Department of Energy, maglalaro sa pagitan ng 2.30 hanggang 2.50 ang pwedeng maging rollback sa gasolina. Sa diesel naman ay maglalaro sa 1.90 hanggang 2 Gs. Ang pwedeng bawas at 2.35 hanggang 2.40 sa gas o kerosene. Ayan. Sinabi po ni Energy Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, bunso dito ng agam-agam sa recession at geopolitical tension gaya ng paghina ng konsumo ng Beijing. Yung recession hindi nabanggit din sa US. Sa US yun. Pangamba ng recession sa Amerika. Dito kasi sa Pilipinas, medyo maganda ang ekonomiya natin. Actually, sa maraming parte dito sa Southeast Asia, hindi katulad sa Amerika eh. Ba't ba ganun? Kung kailan yung mag-e-election sa kanila, kaya tsaka nagkakaroon. Doon natin sila talo. Sa atin, pag-election, splurge. maraming pera. Maraming tao. pera, maraming may trabaho. Lumalabas ang pera ng mga politiko. kumakalat, kaya nagkakapera ang mga tao. Baligtad, may natong mga kanu eh. Hindi pa natututo sa atin. Hindi pa. Yan ang hindi pa nila napag-aralan sa atin. Baka gusto nyo magpakadalubhasa. Kung may Harvard kayo dyan, meron kami dito mga politiko. Harvard School of Politics. Ayan. So ano ang kailangan gawin ngayon kung bababa ang presyo ng gasolina bukas? Aba, magpakarga na kayo. Sabi ni Norman. Parang may gas station kung dalawa na to. May sosyo sa Petron.
Alas 6:35 na ng umaga. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Gradual phase out. Ito po ang mangyayari sa mga lumang jeepney bilang bahagi ng nagpapatuloy na Public Transport Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi naman agarang ipupull out ang mga lumang jeep sa modernization program dahil pautay-utay ang proseso nito. Sinabi po ni Bautista na unang bahagi ng proseso ang naging consolidation na batay naman sa kanilang datos ay naging maganda ang resulta para sa operators. Sa ngayon, dahil suportado na anya ng Pangulong Bongbong Marcos ang modernization program, magsisimula naman ang ikalawang phase ng pagsasaayos ng mga ruta. Susunod! Tito Bong! Uy, may babaguhin daw na strategy ang PNP sa kampanya laban sa droga. Aba, ano kaya yan? Ano kaya itong pagbabagong ito? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:36. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Woo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras. Bago lang si Senator Bato de la Rosa. Basahin lang natin itong isang item na ito, kumbatsero, sa PNP. Binago ng PNP ang kanilang strategy sa war on drugs sa ilalim ng Marcos administration. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, sa halip na targetin ang mga street-level pushers at drug users, ang tatargetin at ng kanilang operasyon ay ang mga source ng droga. Naniniwala si Marbil na hindi naging epektibo ang kampanya noon sa droga dahil maihahalin tulad anya ang problema sa droga. Gigil na gigil yan si General Marbillo. Parang may pinatatamaan, parang may pinatatamaan eh. sa mythical creature na tinatawag na si Hydra. Paliwanag ng PNP chief, ang creature na ito na si Hydra ay nadaragdagan ng ulo sa tuwing pinuputulan ito ng isa. Ayun, ganun pala si Hydra. Sa ilalim anya ng bagong strategy, paiigtingin ang intelligence operations at daragdagan nila ang community engagement upang mabilis na matukoy at malansag ang drug trafficking network. Hindi ba pwedeng sabay? Pati sabay yung source saka yung pusher. Pwede naman. Dapat yata hulihin yung mga pushers para makuha yung source, yung diba? source. Yun naman yun eh. Saka iba yung dating nung may nahuhuli ka ng source, may nadadali ka ng, hindi lang basta puro laboratory tapos wala naman nahuhuli. Ayun na nga, Tapos meron ding street pushing campaign, anti-street pushing campaign. Kasi pusher, part pa rin ng sindikato yun. Laki ng problema. Bagamat sabi mo nga dati, mga dagandinding lang itong mga napaghuhuling to. At hindi yung mga utak talaga, yung mga ulo sa problema sa droga. Kaugnay niya, nasa linya natin si Senator Bato de la Rosa. Yan. Senator Bato, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po. How are you, Senator? Good morning, Ka Jerry, Ka Tunying, at sa ating mga taga-subaybay. Okay lang po ako, okay lang. Kayo, kumusta lang kayo? Ayos naman, may ayos nakita lang din. kong post nyo. Mukhang nag-aalaga kayo ng apo nyo ha. Ay, pag Sunday ito hanap family day talaga yan. Hanap tayo ng paraan na pabisita mga apo natin. Ang tawag dyan apostolic duty. Ayan, oo. Yes. Ilan na ba apo nyo, Senator?
Tatlo, Jerry. Tatlo na pala. Kaya meron kayong napaglalaruan sa bahay, ano? Yan. Nakakabata yan eh. Pag laruin mo yung apo mo, talagang iba, pangtanggal ng stress talaga. Oo, mas maganda yan. Yan ang nakakabatang yan kaysa doon sa ibang kinukwento ng iba na pampabata nila. Okay. Iba yun. Oo. Senator, ito raw, okay ba ito? Yung babaguhin daw ng PNP ngayon ang kanilang strategy sa war on drugs. Sa halip na targetin ay mga street level pushers at drug users. Babaguhin. So ibig sabihin, dati ganito ang ginagawa. Ang ngayon daw yung source na ang target. Well, wala akong dyan, wala akong kontra dyan sa kanilang mga gagawing pagbabago sa kanilang mga estratehiya. Baka it might work, no? We have to innovate. Innovate tayo ng innovate hanggat sa tingnan natin anong pinakamagandang solusyon sa kasapuyang problema. Hindi ko rin sasabing mali yan, hindi ko rin sasabing tama. Basta bilang isang dating chief PNP, suportado ko lahat ng mga gagawin nila, kung anong gawin nila para sa ikabubuti na bansa, din gawin nila. Pero basta wala naman kaya sila sinabing wala man sila sinabi na mali yung ginawa namin noon. Wala rin ako sasabihin na mali yung ginagawa nila ngayon. Oo. Bakit noon ho ba ang target talaga street level pushers at drug users? Hindi, lahat war on drugs nga eh. All out tayo, wala tayong pinipili. From the users na gumagamit hanggang doon sa pinakamalaki na pinaka-source ng droga. Kasi war on drugs nga eh. So, you lahat. We have to enforce the law. Hindi ka dapat selective in enforcing the Dangerous Drugs Act. Sabihin mo, wag yan, wag mo huli yan dahil maliliit lang yan. Bakit yung maliliit yan? Hindi ba yan nagbabayulit ng batas? Nagbabayulit sila ng batas. So kung if you are sincere in enforcing that law, wala ka dapat pinipili, hindi ka selective, maliit o malaki. Isa lang, uniform lang ang treatment mo sa lahat na nagbabayulit ng batas. Walang pilian ito, Kajiri, Katunyeng. Hindi pwedeng mamili. Actually, implement mo yung batas to the health. Saka yun nga po yung initial reaction namin, Senator Bato. Pwede naman sabay yan. Yung tirahin mo yung source, tirahin mo yung street pusher. Kasi yung mga street pusher, yun yung kitang-kita ng mga tao. Pagka maraming addict sa ibaba, at nakikita natin, may nang-rape na tapos pinapatay pa yung ni-rape, mga batang paslit yung ni-rape dahil mga addict na tricycle driver, addict na construction worker. Hindi pwedeng source lang, sabay-sabay na yan. Sabay-sabay talaga dapat kasi alam mo yung pyramid sa drug sa drug organization, yung pyramid na yan, yung pinakatuktok sa dulo ng pyramid, yan yung pinaka mga drug lord, yung first level na drug lord. Kung yun lang talaga ang tatargetin mo, don't you think hindi mo pakialaman yung nasa baba, hindi mo pakialaman yung nasa baba ng pyramid. Pag yun ang nakuha mo sa taas, don't you think na itong nasa baba hindi yan naakyat? So ang problema mo ay hindi matatapos. Kaya kung mag-order sa one time, big time, pupusin mo lahat ang involved sa droga. Atakihin mo lahat ng problema, hindi yung selective ka. Ito lang gawin natin kasi ayaw natin galawin yung mga pusher, yung mga user, yung mga street level, hindi natin galawin yan. Don't you think na hindi yan naakyat doon sa level ng mga drug lord kapag ma-eliminate mo yung mga drug lord? Akyat at akyat rin yan. Kaya if you want to be effective in the war on drugs, all out war ka, wala kang pinipili dapat. Lahat ng nagbabayulit sa anti-drug law and Dangerous Drugs Act ay dapat papapanagutin mo. Okay. Yan, may kinalaman din sa drugs at iba pang issue ang iimbestigahan ng Kamara at bumuo nga sila ng anong tawag doon? Super body. Super body. Kung 14 na komite yata yung magsasama-sama na yun. apat lang pala. Apat na komite yun, Senator. Kayo ba'y at balak nilang imbitahan daw kayo Kayo ba'y may natanggap ng imbitasyon at ano bang say ninyo doon? I-check ko lang sa opisina ko, no? Ka Jerry, kung meron akong natanggap na imbitasyon. Pero
kahit na wala pa akong natanggap, my answer to the invitation is sorry, I would decline your invitation. Yun lang naman ang sa akin, decline ko yung invitation nila. Bakit po? Kahit na sabihin mo committee of the whole pa yan gagawin nila, I will decline their invitation on the grounds that I don't like to become the precedent in violating the tradition of interparliamentary courtesy. Ayaw ko pong ako maging president dahil pag sinimulan ko yan, ay kawawa ang Senado. 24 lang kami. Mabuti sila sa House, 300 plus sila. At kahit ipapatawag sila sa Senado, marami pa rin magpapunction doon. Kami, kung simulan ko yan, magiging president ako, 24 lang kami. Every time na magkakaroon ng investigasyon sa lower house na in-implicate yung pangalan ng senador, papipilitan pumunta doon at pumunta, ay baka wala na magagawang legislative function yung Senado. 24 lang kami. Yan ang rason. Yan ang pinaka-rason doon sa bakit na-perpetuate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Galing yan sa US Congress na mga reasoning, no? Galing yan sa US Congress ng mga reasoning. Kukunti lang senador natin, maubos kami. Wala namang gagawa. So ayaw kong gawing president. Sinimulan kasi ni Bato Sinimulan ni Bato. Ngayon, obligado na tayong pumunta. Wala na. So ayaw ko magiging president. Hindi ibig sabihin Senator Bato, yung mga issue na yan. Matagal ko na sinagot yung mga issue na yan. Nakailang investigasyon na. Panahon pa ni De Lima noon, senador pa ni De Lima. Ang dami ng investigasyon ginawa. Pati yung House of Representatives, ang dami na ginawang investigasyon sa war on drugs. Pero hanggang ngayon, wala ba siyang naipin na kaso against sa gusto lang pailan ng kaso. Senator Bato, maiba lang po ako. Meron po ba kayo natanggap na kahit anumang communication, written man o otherwise, mula sa ICC? Meron ang opisina ko, merong email na pinadala. I don't know how authentic is that email, ha? Opo. Ano po yun? Question pa namin yung authenticity. So, baka sumakay lang yan sa issue, nagpapadala-padala ng email. Ginagago yung tayo ba? Alam ko wala mang klaro. Pero anong klaseng po yun? Ano po yung mensahe na di umano, kung ano man, kung totoo man yun o hindi, na galing sa ICC? Gusto lang daw nila akong interviewin. Gusto lang daw nila akong interviewin. Interview lang pala Parang ganito lang din. Sa 2x2, ano? Interview lang daw. Pero papayag ba kayo doon kung sakali? Ako nga, nag-iisip ako ngayon, Tunyeng, kung pagbigyan ko itong gusto nilang interview, kung talagang totoong ICC ito, kung talagang totoong ICC ang gusto mag-interview, ibig sabihin, ni-recognize ko na yung jurisdiction nila sa akin. Kasi nag-engage ka Nag-engage ka. So bakit ako mag-engage? Baka mamaya sabihin nila, ni-recognize ko na yung recognition na over sa akin. Dahil alam naman natin na wala silang jurisdiction sa atin dito. By person at saka sa ating bansa. Wala silang jurisdiction. Kahit saan tayo aabot, hindi ma-recognize yung kanilang jurisdiction. Ayun. So yun ang inyong fear naman doon, no? Bagamat gusto nyo na siguro sagutin, pero pagka in-engage nyo, it is tantamount to recognizing their jurisdiction, ano? Yes. Yun nga. So, nagdadalawang isip ako. Baka hindi ko na sagutin, hindi ko kausapin. Hayaan na lang yan dyan. Okay. Whatever happens. Wala namang problema kasi wala man silang jurisdiction. Okay. Ayos. Opo. Senator Bato, Salamat po sa inyo, ha. At tuloy nyo na yung apostolic duties ninyo. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you. Senator Bato de la Rosa. Meron pa palang isang item dito, kumbachero, bago lang tayo magpaalam sa ACS Balita. Ipatitigil na raw po ni PNP Chief Romel Marbil ang gawaing itinuturing na parang utusan
ang mga pulis na mababa ang ranggo. Ayon kay Marbil, kailangan nang maibalik ang respeto at dignidad ng kanilang uniforme o pagiging pulis. Oo nga. Bunsod nito, inutos ni Marbil, oy, makinig kayo mabuti, pati mga general dyan ha, Oo. pati mga misis ng mga opisyal Yung, dyan ha. yung ginagawang taga-hugas ng kotse. Oo, eto at taga-pamalengke. may ang ganyan. police. Naku, sinabi mo pa. Oo. Ito mula daw po ngayon, bawal nang maging driver, personal bodyguard, Ayan. o tagahawak ng payong Oo. ang lahat ng tauhan ng PNP. Ayan. Oo. Hindi lang sa mga general yan, ha? Hindi lang. Pati sa mga Anak ng opisyal lang na naging kapitan lang kung umautusan na yung kanilang mga sarhento. Tama. Bumababa, nawawala ang dignidad ng mga pulis. Yung mga pulis naman, huwag kayong papahig ng ganyan. Oo. Kahit ba mas malaki ang sweldo ninyo, kapag umaakto lang kayong alalay, ang sama pa rin. Nawawalan ng dignidad ang kapulisan. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Eksakto, en punto. Alas 7 ng umaga. Let's Marvin Gaye and get it on. Mapapay na aga, mga kasama. Hindi pala. Diyos maray na aga sa Induga Boss. Mga Bicolano, mata na ka mo. Gising na. May balita dyan sa inyo Istorya galing sa Commission on Audit, Kumbachero. Oo. Pinasosoli daw po ng Commission on Audit ang matindi. Pinasosoli daw po ng Commission on Audit ang mga salapi na hindi tama ang paggastos ni dating Mayor Noel Rosal at incumbent Mayor Carmen Rosal ng Legazpi City. Matindi ito. Matindi ho itong order na ito ng Commission on Audit. At iba pang opisyal ng lungsod ng Legazpi, ibalik daw po sa pamahalaan ng 60 million pesos na pondo na ipinamahagi daw noong 2022 sa kabila ng umiiral na election ban. Naku, tindi niyan. Hindi ba dito nadali yung marami nang nadali diyan. Si governor naging governor nga ito si Rosal. Hindi ba kaya nga naging governor ngayon si Lagman dahil pinatanggal itong si Governor Rosal na disqualified siya ng COMELEC. At ang pati nga yung misis niya kumbachero ay subject ng kaparehong kaso. Yun nga. Kaya pati yung si Mayor ng Legazpi, ganun din. At unbanked decision pala ho ito ng... Anonymous ba to? Anonymous? Unanimous unbanked decision ng Commission on Audit. Ipinalabas po ito. Nito lang palang katapusan ng Hulyo, July 31. At pinagtibay ang notice of disallowance sa pamamahagi ng Legazpi City ng 26 million financial aid sa mga tricycle driver noong 2022. Panahon na ng eleksyon. Yan ang sinasabi natin. At nabanggit ko nga kanina, yan din po yung naging dahilan kaya na-disqualify si Rosal bilang gobernador ng Albay at actually na-disqualify din si Mayor si Mayor Geraldine Rosal Combachero. Nakapending lang yung appeal niya sa Supreme Court. Chief Justice Esmundo, baka pwedeng masilip na nga po ninyo ito. Mag-i-eleksyon na naman. Mag-i-eleksyon na uli. May automatic palang pagripaso sa notice of disallowance ang COA. Namimigay daw ng tulong sa tricycle driver, 2,500. Tricycle drivers. Election period. Panahon ng election yan nung mangyari. Sana may matutunan dito kumbachero ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Lalo na dun sa local level. Yung bang panahon na ng halalan, ipinag-ahampasan pa yung pondo ng gobyerno. Pero ng gobyerno. Buti sana kung pera nila Pero kahit pera nila, sabihin nilang pera naman namin itong ginagastos namin ganun pa rin Bawal.
Bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes at 12 ng Agosto 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Quad Committee ng Kamara na mag-iimbestiga sa EJK o extrajudicial killing, pogo at drug trade na nangyari noong Duterte administration magpupulong na ngayon. Bilang ng mga Pilipino na nasisiyahan sa performance ni VP Sara Duterte, lumagapak, sabi ng SWS survey. Bala na nakapatay sa isang pulis sa anti-kidnapping operation sa Makati noong nakaraang linggo. Nako, nanggaling sa kapwa pulis. Tauhan ng Bucor at 2 iba pa arestado sa mahigit 68 milyong pisong halaga ng shabu sa Parañaque. 12 anyos na batang babae ginahasa na pinatay pa sa Isabela. At OFW na 20 taon ang nagtatrabaho sa Middle East biglang umuwi, nag-claim ng 27 million pesos na jackpot sa 642 Lotto ng PCSO. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago lang ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:07 ang ating oras. Nadyan sa Bacood, Santa Mesa, si RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Sherwin! Go, go, go! Yes, good morning Anthony at Jerry. Ito lang ang ating winner sa ating DZRH Mas Malakas Promo dito sa Barangay 608, So 61 dito yan sa may Bagong Bayan Street. Bagong Bayan to? Bagong Bayan Street sa may Bacood, Santa Mesa. At huling-huli, pero hindi ikukulong, itong si tatay na nakikinig sa DZRH. Asan yung radyo nyo? Ayun, pagkaliit-liit. Napakita nyo po yung radyo nyo. Sige nga. Napakita nyo sa TV. Tignan nyo naman, no? Ayun, ang leta. Pero ang lakas. Liit-liit na radyo. Ingay-ingay. Ano ba yung radyo nyo? Di baterya? Oo, di baterya. Ang pangalan nyo po? Ramon Torres. Si Tatay Ramon, palagi kayo nakikinig sa radyo. Opo. At sino paborito yung announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha Anthony Taberna. Jerry Baha Anthony Taberna, may 1,000 pesos ka! Yun! Ganun lang, ano? Matagal na ba siyang matagal na ba yung transistor na yan? Matagal na ba Tatay Ramon yan? Oo. Ilang taon na? Dito sa Nasira, bumili ako. Sa ano lang, mura lang to eh. Siyato. Then, dyan lang sa Kalentong. Kalentong. Ang galing naman ni Sherwin, tinuro lang, alam niyang Kalentong. Magkano daw yung ganyan? Magkano ho yung ganyan? 350 daw. 350? 350? Tinan mo nga. May tawad pa ba? May tawad pa yun? Oo, kasi nagiging 300 na lang yan. Kapag Ilan ang baterya niyan? Ilang baterya ho ba yan? dalawang AAA.
dalawang 2A na batch. Double A. Double A. Ay, Pagka makikinig ka lang talaga at mananalo ka, talagang swerteng-swerte na tatay. Oo, ito. Nakita ko yung PCR, natakot ako. Baka ko hulihin eh. Matagal na raw ba siyang matagal na ho ba kayong tagapakinig ng DZRH? Bata ko ko. Oo. Bata pa. Bata pa kayo ngayon, 74 na. Pero nakikinig pa rin. Oo. Inabutan ba niya si Rick Radam? Inabutan niyo ba si Rick Radam yung araw? Oo naman. Kasi halos mabata pa yun eh. Oo, inabot ko yun. Tagal na. Ayos. Talaga legit. Dahil legit ka nakikinig sa DZRH, meron ka DZRH. Ayun, ang gandang payo. Meron kang grocery bag mula sa DZRH. Napakaswerte naman. Ang sasabi mo, tatay? Salamat. Akala ko huli na ko pala. Bibigyan ako ng award. Yay! Dali makakalimutan talaga. DZRH. Naku, maraming salamat. Di rin namin kayo makakalimutan. Dahil kapag kayo nakalimutan namin, naku, napaka-imposible ko dahil ang mga listener na kagaya nyo po ang nagpapa-number 1 sa DZRH bilang number 1 radio station sa buong Metro Manila. Kaya naman maraming salamat po dahil baka kayo nasusunod nating winner sa ating DZRH Mas Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yeah! Thank you! Alas 7:10 ang ating oras. Magbabalik ang ating mga pangunahing balita. 7:16 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Quad Committee ng Kamara. Ito po'y magpupulong na ngayong araw. Ito po'y Quad Committee, pinagsama-samang mga komite sa Kongreso, 4 na iimbestigahan ang mga aligasyon tungkol sa pogo, drug trade at extrajudicial killings noong panahon ng Duterte administration. Ang 4 na komite kinabibilangan ng Committee on Dangerous Drugs ni Congressman Ace Barbers, Committee on Public Order and Safety ni Congressman Dan Fernandez, Committee on Human Rights na pinamumunuan ni Congressman Benny Abante, at ang Committee on Accounts ni Congressman Joseph Stephen Paduano. Gagawin ang investigasyon ng Quad Committee bilang tugon sa mga resolusyon na isinumite ng ilang mga kongresista para maimbestigahan ang mga isyu ng karahasan. Kabilang dito ang droga na nasabat sa Mexico, Pampanga na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos, ang nadiskobring shabu sa Subic Bay Freeport Zone na nasa 3.8 billion at ang 1.3 billion shabu sa Mabalacat, Pampanga. Ayon kay Congressman Ace Barbers, gaganapin ang unang hearing sa August 16 sa Pampanga dahil karamihan sa mga testigo ay naroon, hindi lang sa mga nasabat na droga kundi maging sa mga nadiskobring puguan. Bumagsak ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang quarter ng 2024. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong June 23 hanggang July 1, natastas ang 19 na puntos sa net satisfaction rating ng pangalawang Pangulo. Mula sa mataas na plus 63 noong Marso ay naging plus 44 na lamang ang net rating ni VP Sara. Nakatanggap si VP Sara ng 73% rating mula sa Mindanao, pero bumaba pala ito mula sa dating niyang 80% noong Marso. Kahit pala dun sa kanilang bailiwick, nabawasan din siya. Mababang net satisfaction rating din ang natanggap ni VP Sara sa Visayas na plus 47, Metro Manila ay plus 32 at Balance Luzon plus 31. Isinagawa po ang nasabing survey sa paraan ng face-to-face interviews sa 1,500 adults sa bansa. Itong rating niyang yan, pinakamababa sa lahat ng survey niya sa nakalipas na panahon. Babawi yan. Yan, no? Bawi.
Samantala, binanatan ni Zambales Representative Jefferson Conghun at La Union Representative Francisco Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag at paninisi nito sa Administrasyong Marcos sa pagbaha sa Davao. Tanong ni Congressman Conghun, sino ba ang tinatawag ng mga netizen na lakwatsera na umalis ng bansa sa kasagsagan ng Bagyong Karina at ngayon ay panayang reklamo pa? Giit ni Conghun, kung tutusin, mayroong 6 na taon nung ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pondohan ang flood control program pero hindi nito nagawa. Meron din namanong 15 billion pesos na pondo si Davao City Representative Paulo Duterte para sa infrastructure project sa huling 3 taong termino ng 15 kanilang... lang ba? Parang baligtad. 51 billion pesos. Ayon naman kay Congressman Ortega, hindi bagay sa namanggaling sa Vice Presidente ang kritisismo sa administrasyon dahil siya mismo ay nakitaan ng pagkukulang. Binanggit din ito na noong kasagsagan ng pagbaha sa Davao City, nasa political rally sa Tacloban si dating Pangulong Digong at si Mayor Baste. Ginit nito na napakatagal ng pinamunuan ng mga Duterte and Davao pero hindi pa rin nasusolusyonan ng mga ito ang pagbaha sa lungsod. Hindi patitinag ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito po ang tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa kabila ng panibagong pangahara sa 2 Chinese military aircraft sa bahagi ng Baho de Masinloc. Una nang kinundina ng AFP ang anilay dangerous maneuver at drop flares ng eroplano ng China sa daraanan ng eroplano ng Air Force habang nagsasagawa ito ng Maritime Security Patrol sa lugar. Samantala, sinabi ni Padilla na nagsumite sila ng report sa DFA at ipauubayan na nila ito rito ang susunod na aksyon kaugnay ng insidente. Daan-daan libong Pilipino ang posibleng mawalan ng trabaho dahil sa paglaganap ng mga peke at substandard na produkto online mula sa China. Ito ang ipinahayag ni AXIS Party List Representative Erwin Tulfo kasabay ng isinusulong na investigasyon sa umano'y unfair online sales practices ng mga ipinagbibiling offshore appliances na napakamurang halaga. Tinukoy ng kongresista ang nasa 15 negosyante na kapwa ang mga manufacturers and sellers na sabing ramdam na ang masamang epekto ng talamak at mura at peking mga produkto. Sa kabuuan may hawak din na humigit kumulang 300,000 manggagawa ang naturang 15 negosyante. Ayon kay Tulfo, hindi agad ito mapipigilan. Kung hindi agad ito mapipigilan, maraming manufacturers na sumusunod naman sa tamang alituntunin ang mapipilitang magsara dahil sa pagkalugi. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na pabababain niya ang antas ng kahirapan sa bansa sa single digit o 9% pagsapit ng 2028. Ayon kay Marcos, may isa sa katuparan na ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng job-generating infrastructures at pagtatatag ng social protection programs. Tinukoy ni Marcos ang naging pagbaba ng poverty rate ng Pilipinas noong 2023 sa 15.5% mula sa dating 18.1% noong 2021. Iniulat ng Pangulo na dumarami na ang mga Pilipinong nagkakaroon ng mas maayos na trabaho at napapasama na sa middle class. Dagdag pa niya ang pagtaas ng antas ng paglago ng ekonomiya sa 6.3% sa ikalawang quarter ng taon na ayon sa kanya'y wala namang kabuluhan. Sabi ng Pangulo, walang kabuluhan ang mga numerong ito kung hindi naman mararamdaman ng mga Pilipino. Kaya gagawa daw siya ng mga paraan para mag-trickle down ang mga numerong ito sa mga ordinaryong mamamayan. Sinisi ng nabiyudang misis ng isang pulis ang kanyang kabaro o ang mga kabaro nito sa biglang pagkamatay nito sa isang police rescue operations na nawi sa barilan sa Angeles City, Pampanga noong Agosto 3.
Batay sa report, nasawi sa engkwentro si Police Staff Sergeant Nelson Santiago habang sugatan ang isa pang pulis na si Police Eden Akad. Pero nabatid ng misis ni Santiago na si Mary Rose na hindi galing sa mga kidnapper ang bala na tumama sa kaliwang bahagi ng katawan nito. Sa halip ay nakalagay sa death certificate nito na galing ang bala sa isang M16 rifle. Nako. Sa police report, nakasaad na ang dalang baril ng mga suspect ay handgun lamang, yung mga kidnapper. Bunsod nito, humihingi ng hustisya si Mary Rose at nais na maimbestigahan kung sino sa kanyang mga kasama ang nakabaril sa kanyang mister. Samantala, ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, iniimbestigahan na nila ang kaso at nakausap na rin ni PNP Chief Romel Marbil ang nagluluksang pamilya ng biktima. Nangako si Marbil na sakali mang friendly fire ang nangyari o nagmula sa kaalyadong pulis ang balang pumatay sa kanyang kabaro, ay sisiguruhin niyang mananagot ito sino man sa mga pulis na ito. Naiintindihan kita, kumpatsero. Ako din. 7:25 ng umaga, kapos na sa mga tauhan at gamot sa San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute dahil sa paglobo ng bilang ng mga pasyente na nagkakasakit ng leptospirosis. Ayon kay Dr. Princess Pitaliana ng Adult Infectious Diseases Unit ng San Lazaro, bagamat hindi pa napupuno ang 65-bed capacity ng leptospirosis ward ng ospital, kulang naman sila ng medical staff para asikasuhin ang mga pasyente. Kaugnay nito, nagkulang na rin ang supply ng gamot at nagpasaklolo na rin ang NKTI sa DOH para sa karagdagang nurse at doktor dahil dumadami ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. Bonsod ito ng matinding baha na naranasan sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa noong bagyong Karina at Habagat. Susunod! Tito mo! Sino itong sikat na host na may anak ding sikat na artista, napapalitan na raw? Nako. Sa kanyang programa? Nako. Bakit? Bakit naman? At siyempre abangan din ang report ng ating mga RH reporters sa Metro Manila ngayon! 7:26 ang ating oras. Talagang may mga tao na parang ayaw magbangko, yung takot na takot magbangko at inilalagay nilang yung pera sa wallet o kaya sa bahay. Baka na-intimidate, kumbatsero. Baka iniisip pang mayaman lang yan. Pero isang malaking misconception po yan, no, mga kababayan. Lahat po ay welcome sa bangko kasi ipinagkakatiwala natin ang pera sa kanila. Tapos, syempre, may benepisyo rin tayong makukuha in return. Tumpak! Huwag po kayong matatakot pumunta sa bangko kasi sa BDO, laging may nakaantabay na Customer Relations Officer o Assistant para sa ating transaksyon sakaling hindi po ninyo alam ang gagawin. Oo, kahit po dun sa paggamit ng kanilang mga digital services o yung mga machines, tuturuan din po nila kayo. Subukan nyo po at pag ando na kayo sa BDO, tiyak na magiging komportable sa tulong ng mga BDO frontliners. Yun. Samantala po naman, eto na sila. Metro Manila ngayon. Alas 7:34 ang ating oras. Balikan natin ang sunog na nangyayari dyan sa may Tondo, Maynila. Mga paleta, noong una mga paleta lang yan. Sana hindi na umabot doon sa mga kabahayan. Oo. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jeff, walumpung pamilya yung na nakatira sa ilalim ng tulay ang nakalikas sa sunog dito sa barangay 128 Mel Lopez sa Boulevard, Balot, Tondo, Manila. Ay kayong Inspector Ronald Lim ng Bureau of Protection Manila, nagsimula alas 6:07 nang magliyab ang tambak ng mga paleta sa ibabaw ng tulay. Itinaas agad sa ikalawang alarma dahil sa lakas ng apoy. Ayon sa mga residente sa ilalim ng tulay, nakarinig sila ng mga sigawan ng sunog kung kaya nagmamadali silang
lumikas na mula sa kanila mga tahanan. Nasunog rin ang may-ari, ang sasakyan ng may-ari na mga paleta na nasa tabi ng mga paleta at iniimbestigahan na rin ng arson investigator kung saan nagmula at patinay yung mga may-ari. Ang napakaraming paleta niyan. Ano ba, ginagamit pa rin ba yan? Ito yung mga binebenta nila ito sa mga pier. Alimbawa dito sa may area ng malapit sa my port area. Ito rin yung mga binibenta nila. Yung paleta kasi may mga gawa sa plastic, may gawa sa yung sa kahoy, meron din kahoy. Yung palo China. Kahoy. Oh, yung palo China. Yung palo China. At malakas yung liyab kanina ayon kay Inspector Ronald Lim ng Bureau of Protection na tanaw nila sa kanilang mga stasyon ng bumbero yung sunog, yung malakas na apoy. Kaya nung kanilang agad sila nagresponde sa lugar, hindi pa nagkandaligaw-ligaw nga yung ibang bumbero. Yung iba kasi dumaan dito sa may kaba ng Honorio Lopez sa Bolivar patungo dyan sa Mel Lopez. Kaya nung pati mga truck ng bumbero ng Nabotas para department ay nag-respond rin na kailangan boundary kasi ito ng Manila at ng Nabotas. Yung mga nagsilikas na naninirahan sa ilalim ng tulay, hindi naman inabot yung kanilang mga bahay. Hindi naman nasunog at pero bawal ba doon? Bawal ba silang manirahan doon sa ilalim ng tulay? Kanina lang, nagulat nga ako, dahil pala nakatira, 80 pamilya. Dami, no? Mario Joseph, sa ilalim ng tulay. Sa ilalim. Bawal yun eh. Pero doon nakatira yung ating mga kabayan na tinanong ko nga kung ilang pamilya, napakarami pala. Yung halos buong tulay ng itong tulay, mula sa kabilang side, dahil nasa 80 pamilya pala yung nakatira dyan. Kaya sakop ito ng barangay 128. Wala naman nasaktan sa sunog at inaalam pa yung pinagmulan kung bakit nagliyab yung mga paleta dito sa naturang lugar. At dineklara nga fire out ngayong alas 7:14 lamang. Fire out na. Naapula ng mga bumbero itong sunog sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Metro Manila ngayon. Thank you, Boy. Puntahan naman natin ang kanyang pamangkin, si RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Come in, Val! Jerry at Anthony, umaabot na sa 20 iba't ibang mga sasakyan ang nahuhuli ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR dito sa kanilang nagpapatuloy na operasyon dito sa Santolan Station ng EDSA Busway. Karamihan dito sa mga nahuhuli ay mga motorsiklo, mga pasaway na motorsiklo. Sa loob lamang ito ng pahigit itang oras na operasyon, Jared Anthony, at kasama rin dito sa mga nahuli ay yung mga ambulansya. Isa mula sa Taytay Rizal Medical Services at isa naman mula sa Victoria Laguna, yung nahuhuli ng mga kawan ng SAIC. Inuli ang mga ito dahil sa walang maipakitang trip ticket, isang motorsiklo. Itong nandito sa aking tabi, Jerry at Anthony, isang motorsiklo ito na impounded dahil bukod dun sa pasuna yung dokumento nito ay wala ring lisensya ang nagmamaneho. Hindi kinagat Jerry Anthony sa mga taon ng SAIC yung katiran ng rider na kamamatay lamang daw ng kanyang tatay nung 1 taon. Kaya daw hindi niya naasikaso ang pagpaparehistro sa kanyang sasakyan. Galing ito ng Fairview, nagatid ng asawa na nagtatrabaho sa isang catering service dito sa Cubao. Sa ngayon ay dalawa pang motor rider ang naharang at nagtangkapang humarurot itong mga ito papalayo. Takas ka pa, ha? Takas pa ito sa mga operatiba ng Coast Guard. Kaya nakapwesto itong mga tawan ng Coast Guard dito sa bandang ito dahil kapag nakita na nila na may operasyon pala dun sa kanilang unahan, pagkagaling ng Araneta Center o dyan sa bahagi ng Cubao, ay tumatakbo sila at tatakbuhan yung mga tawan ng SAIC. Pero
dahil dun sa mayroong Alam mo, may magandang paraan dyan. Val. Kung ikaw yung mahuhuli, papasok ka sa EDSA busway, maglasing-lasingan ka. Tapos sabihin mo, ihatid mo ako sa kondo ko. Ihatid mo ako sa kondo ko. Hindi ko na kaya magmaneho. Hindi ko na kaya magmaneho. Bawal magmaneho ng nakainom. Bawal magmaneho ng nakainom. Tapos ipagmamaneho siya nung taga-saik. Tapos dadalhin siya sa kagaya nung ginawa dun sa isang nag-counter, yung nag-counterflow sa... Pumasok na sa busway, pumasok na counterflow sa pa. busway, kinounterflow pa, gabi yun. Natatanda mo, Val? Yun ang ginawa nun. Ang ginawa ng mga taga-saik, ipinagmaneho pa, inuwi pa. Yan ha. Sa bahay. Inihatid ng ligtas. Inihatid ng ligtas sa kondo. Sa BGC. Sa BGC. Yun ang ginawa ng mga taga-saik. Kaya dahil nakalusot yun nakalusot lasing yun pero ewan ko kung pwedeng gawin niya ng mga dumadaan ngayon dyan. Pwede sigurong gawing palusot yan at pwede ka rin iatid dahil kanina merong isang matanda rito na nahihirapang tumawid. Inasistihan itong mga tauhan ng SAIC papunta ron sa may footbridge. Maaari silang asistihan siguro pero madadagdagan naman na Jerry Anthony yung kakaraping kaso dahil meron tayong umiiral na drunk anti-drunk hindi ka kinasuhan. Hindi kinasuhan nung SAIC. Hindi kinasuhan. Dapat diniretso sa presinto pagkalasing merong kakibat na kasong pagdapat. Tama. Correct. Turuan mo nga yung ibang mga taga-SAIC tungkol diyan. Kanina may pinatawad naman pero may valid reason na Jerry Anthony. Ano? Ambulansya. Isang ambulansya ng Philippine Red Cross. May walang trip ticket. Supposed to be ay huhulihin, titikitan. Pero dahil meron itong mga perishable na mga gamit, gaya nung dugo na ihahatid sa isang ospital. Pwede yun. Pinatawad at pinadaan na dahil napaka-importante yung dugo na dala-dala ng ambulansya ng Philippine Red Cross. Kaya lang yung sitwasyon sa patuloy na operasyon ng Special Action for an Intelligence Committee for Transportation ng DOTR dito sa Santolan Station ng EDSA Busway. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. at itong si Jamaica Layla May Ismail Jr. Ako naman, Frank Gonzales, DJ Junior din Una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Val. 7:43 ang ating oras. Uy, kumustahin natin ang bentahan ng pork. Karne ng baboy dyan sa Pasig. May epekto ba ang pangamba sa ASF? RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, apektado ng pagkalat ng African Swine Fever itong presyuhan ng baboy dito sa Pasig Mega Market. Kahit kasi wala naman dito sa Metro Manila yung infeksyon na nasabing sakit, nagmura mo rin yung bigay ng mga pinagkukunan nilang baboy dahil doon sa pagdami naman ng supply, buhat ng scare o yung pangamba na maapektuhan din ng ASF. Maging yung mga piggery na wala pang infeksyon. Pinagkakakatay na yung mga baboy nila. Correct. Binebenta na. Ng mga nagbebenta rito ng baboy, yun mismo yung dahilan kung bakit 20 pesos lahat ng klase ng karne. Halos 20 pesos yung ibinaba. Yung 400 pesos na pinakamahal na liempo from 2 to 3 weeks ago, binabagit ni Kuyang Joseph, 380 pesos na lang sa mga oras na ito. Ganun din, yung kasim na 330, yung pinakamahal dito sa Pasig Mega Market, 350 pesos, halos 30 pesos yung ibinaba sa mga oras na ito. Paliwanag naman ni Aling Lin, ito doon sa mga may-ari ng stall o pwesto rito, ay ganun nga, dumami yung supply at ito yung binabanggit ng kanilang mga pinagkukunan, partikular yung mga nagde-deliver o nagkakarga ng mga baboy sa kanilang mga pamilihan. Pakinggan natin silang dalawa. Yung baboy natin, class A pa rin. Hindi siya yung may tama ba? Ang iba kasi hindi rin natatakot ng kaya inilalabas nila yung baboy nila dahil ka din sa balita may ASF. Nilalabas nila kahit sabihin hindi sila tinatahan ng ASF. Kaya bumaba ang, kumbaga sa dumami ang mga nare-release na baboy. Marami supply. Oo, marami supply.
Yun na nga. Tinignan natin, Jerry at Anthony, yung pinakahuling datos ng Department of Agriculture pagdating doon sa presyuhan ng pork dito sa Metro Manila at siyang tunay. 20 pesos nga to 30 pesos ang ibinaba ng presyo ng karne dito sa Pasig Mega Market sapagkat 380 yung pinakamahal na kasim baray doon sa monitoring ng DA at 400 naman per kilo yung pinakamahal na liempo. Talagang mas mura dito sa Pasig Mega Market. Ang isang grupo gaya nung grupo ni Representative Lick Briones ay nananawagan na magpatupad ng nationwide state of calamity dahil dito sa pagkalat nga ng nasabing sakit at resurgence sa lalawigan ng Batangas malapit na sa Metro Manila. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Meron pong humingi ng hostisya dyan sa Caloocan. Yun daw pong pamilya ng dalawang napatay sa pamamaril. RH23 Edwin Duque. Kami Edwin! Tama, Kajeri Katunying, nanawagan ng hustisya itong pamilya ng dalawang napatay sa pamamaril kanina bago magmadaling araw sa Barangay 176 sa North Caloocan. Pakarang tambangan ang di pa nabatid bilang ng mga salarin habang nagdaraos ito ng kaarawan ang isang Enrico, 22 years old. Nabatid na sina Enrico Madriaga at Leonard Nugal, 25 years old, ay pagbabarilin sa ulo yung mga tama. Sugatan naman ang isa sa mga kainuman ng biktima na agad namang dinala sa di pa nabatid na pag-abutan. Sa initial report kanina pa maga, kasalukuyan mo nagdiriwang ng kanyang karawan itong si Enrico. Kasama ang tatlong iba pa nang biglang sumulpot ang mga salarin at pinagbabaril ang mga biktima. Maswerte namang nagtago sa CR itong birthday celebrant na si Enrico. Kaya nakaligtas ito sa posibleng kamatayan nang paulanan sila ng bala. Sa report ng SOCO, nakita yung ilang tingga sa lugar nang di pa mabatid ng kalibre ng baril at ngayon patuloy yung sinasagawa investigasyon ng Caloocan Police at nagsasagawa na rin ng backtracking doon sa mga dinaanan na posibleng makita sa mga nakakabit na CCTV camera. Wala sa Caloocan, ito yung kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sa Cavite, meron din ganon. Oo. Hindi, may mga patay ba to? Magpipinsan? Magpipinsan. Oo. Alamin natin. Mula kay RH15, Giselle Recaport. Kami Giselle! Kajeri Katunying, hustisya yung sigaw ng pamilya na magpinsang pinatay sa saksak ng ice pick at kutsilyo sa loob ng kanilang kondominium sa May Imos, Cavite sa panayan ng DZRH sa kapatid ng biktimang si Alden o si Arlene Popelo. Umaapila sila sa mga otoridad na gawin ang lahat para mahuli ang mga suspect sa lalong madaling panahon. Posible umanong nagtatago na sa Mindanao ang itinuturing na mastermind na ka-live-in partner mismo ng kanyang kapatid na isang Muslim at tomboy na si alias Mo na 60 taong gulang. Naniniwala ang pamilya Popelo na hindi selos ang motibo sa krimen, kundi away sa pera dahil pinagbibintangan umano ng suspect ang biktima na merong itinatagong vault na puno ng pera. Winidrawan nila ng salary ng milyones na pera sa bangko ng businesswoman nilang kapatid at pinangay ito kasama ang mga alahas matapos ang krimen. Sa CCTV footage na nakuha natin mula sa Cavite Police, makikitang pumasok sa kondo yung suspect at isa pang lalaki at mabilis na umalis matapos yung ilang oras. Bukod dito kay Popelo, patay din sa pananaksak gamit yung hindi lang isa, 2 o 3 ice pick at kutsilyo kundi 4. Yung pinsan ni Popelo na 19 anyos, ang kanyang pangalan ay si Jenny Lynn Salvador. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Thank you, RH Reporters. Metro Manila ngayon. 10 minuto na lang, alas 8 na, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Number 1. Magandang dilag. Ahoy! Ay! Happy birthday kay Kambal, kay Kambal, kumbachero. Kambal. Kay Aga Mulak.
Agamulak, Kay happy Agamulak. birthday, Idol. Oy, birthday pala, Happy ni happy Aga. birthday, Mr. Agamulak. At happy birthday din kay Kuyang Romel de la Cruz ng Amazing Touch. Aba, Kuya Kuya Romel, laba tayong libreng kulugo dyan. Amazing Touch. Ayan. Hindi Amazing Watch. Hindi Amazing Watch. Si Director Dennis Ayag. Director Dennis Ayag, magandang morning. Ganda umaga sa mga potogs dyan sa Manila Bulletin na laging nakatutok. Ayun. Sabi ni Mon Samson. Attorney Ronnie Heron. Yung Let's Marvin Gaye and Get It On. Ano ba talaga ibig sabihin ng kantang yung paborito mo na yan? Attorney Heron. Attorney Heron. Ninang Grace Manalansan, magandang morning. Nagtatanong si Ninang Grace kasi tamang-tama daw, showbiz to. Kilala mo ba si itong sikat yung sikat na designer, fashion designer? Fashion designer? Kumbatsero, Sino ba yan? ang pangalan nitong sikat na fashion designer na to ay si Puey Quiñones, international fashion designer na nakabase sa Los Angeles, California. Ito yung nagdemanda kay Maharlika. Yung vlogger na si Maharlika. Nagdemanda to nung bukod pa yung demanda ni PCSO Chairman iba pa yon, GM Mel Robles. Itong si Puey Quiñones Kumbatsero ay nagdemanda nung March. Tapos nanghihingi siya ng $2 million na danyos dito kay Maharlika dahil sa kung ano-ano daw kasinungalingan na pinagsasasabi nito. Tapos isa pang designer, si Abel Bacudio, idinimanda rin si Maharlika. Ganun din. Sa Amerika din, Kumbatsero. Hindi, siyempre, akala nila hindi papansinin. Nako, sakit ng ulo ngayon ni ate. Alam mo kung bakit? Bakit? Sapagkat yung apila ni Maharlika na huwag dinggin ng husgado yung kaso, denied. Ay, nakita mo yung... ayun, denied. Bakit? Ano bang reklamo nila? Ang reklamo, defamation. Defamation. Alam mo sa Amerika, hindi man criminal offense yan, maghihirap kayo, magkakahirap-hirap ka dyan. Kapag ka... Ito po, denied po. At ang problema may schedule na ng trial, Kumbatsero. Meron ng jury trial is schedule, matagal pa naman, pero meron ng mga schedule to, Kumbatsero. Ng mga status conference, final status conference, at jury trial. May jury pala. Nako, huwag kang magpapaareglo, Mr. Quiñones. Huwag kang magpapaareglo. Dapat matuto itong bubaeng ito. Ayan, sa kanyang pinagsasasabi. Ay, Colonel Moy Pagaduan, magandang morning. In-inspection ulit yung Aulo Dam. Medyo tumataas na raw ang tubig. Kamusta ba mga huli natin dyan? Eto na. Sino ba ring host na papalitan na raw? Sikat na host na papalitan na raw sa kanyang show. Ihatid sa atin ang chika ng ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, kumpirmadong papalitan na nga itong si aktresa ng isang mas mahusay na aktres sa kanyang programa. Tukuyin na natin dahil ang sinasabing papalitan ay si Carla Estrada. Mawawala na raw si Carla Estrada sa programang Face to Face dahil ito ay kumpirmadong tatakbo sa susunod na eleksyon. Ganon. At ang papalit sa kanya ay siyang napakaganda, napakahusay, best actress. Of course, walang iba kung hindi si Dimple Romana. Kaya marami ang nagsasabi na mas magiging bongga daw ang Face to Face dahil magaling na host si Dimple Romana. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Tulog ba si Molly? Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong. Tama. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na!
Oy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo with your family and barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Nakakita ako ng ganito kahapon. Ganyang kulay. Parehong kulay. Ang ganda ng kulay na yan. Ganda, ano? Swabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights, at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Ano pa hinihintay nyo? Subukan na yung all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang cherryauto.ph. Yehey! Ay, bukas na Yuel, yung Heroes Parade. Ayan. Para kay sa ating hero na si Carlos Yulo. Dito po sa DZRH magmumula. Oo nga. Dito. Ibang klase. Diba? Tinitingnan ko nga eh. Di ba, Yuel, dito? Ayan ha. Dito po sa CCP Complex, dito sa kung nasaan ang DZRH. Dito mismo sa kalye natin sa tapat sa Vicente Soto Street ay dito manggagaling. Kakaliwa ng Ross Boulevard. Papunta ng Malacanang. Yun. Ayan. Kaya kung sa mga gustong sumalubong, bumati sa ano ba ganun na ba tawag? Greatest Filipino Olympian. Olympian. Si Carlos Yulo. At siyempre kasama ang ibang mga may dala ring medalya mula sa Olympics. Ayan. Yehey! Bye! Inyo ng MRI unit ng Makati